Praise God, praise the Lord. Salamat sa Ginoong ato na sab nga mapadayon ang ato nga Bible study dinhi sa tulo manuntang the Sovereign Grace Hour. Kabanasab nining inyong mga kahiglaan sa kahanginan, Andres Atob Jr., ang under shepherd nining mong iglesia sa Davao Sovereign Grace Landmark Baptist Church. O ato ang sparring partner, ang youngest son nga si Attorney Lemuel Atob nga diin among gikalipay nga kamudiha mga kaigsuonan o kahigalang kus Ginoo nga padayong paminaw gasrod ning mao nga tulumanon. Og usab salamat ha kamong mga nagatabang niini financially aron nga makapadayon ta nining mao nga ministry. Malikay-sikay ta pagsayo, mga igsoon ha, sa mga muadto din ha, sa ato ang tambong sa ato nga Thanksgiving, karong adlaw nga din pagkahimuon sa atong mission din sa Tagum. Ako may naot nga Ginoo mag-bless sa atong pagbiyahe. Brother Ben, kaya mga 6:45, Brad. Aron di kayo mo mutagbag hulat diya sa Castillo, mga 6:45 pa mi mo hawa, no? Akabot ta das Tagum, wala pa ay alas 9 siguro, no? Mayong pagbiyahe. Okay, sige, Brad Linton, teksayl na ta doon, ha? Abot na ta dito siguro sa Tagum, no? O gato sa mga kaigsunan diya sa Panabo, sa highway, wala ta. Then, Pastor Iligan, ayop nga makatampong sa Pastor Iligan, sila sabno sa gikan dito sa Langan, Pastor Jimmy Probadora. Kaya na ako i-prepare doha ka mga tarpaulin na to ni alang sa ato ang kanabang signboard dito sa ato ang doha ka mga missions din ang Lapitas Kapalong. Mosta Pastor Roy Kasiple, Pastor, kung sa ka makasugod og wali din sa DYKC, ato nga mga listeners din sa Cebu, no? Tulata lang nyo ha, kay makahigan si Pastor Roy, maka-record siya din makaprograma siya din sa atong tulumanon DYKC Cebu, no? O kumusta sa pong mga taga Sambuanga, taga tanang dapit din sa Sambuanga Peninsula, no? Kung na mo yung mga pangutanan ning atong programa, tulumanon text lang. Ning mao nga cell number na to sa Smart 0918-5484-852 o usab sa Globe number na to nga 0995-2130-764. Brad Mario Abrantes Tardilia og mo din na sa Mawab, kita-kita ta ninyo ha. Tugot sa Ginoo karon nga buntag alang sa ato ang Thanksgiving service sa mga mission din sa Tagum. Happy birthday di ay karong adlaw si Diana Lynn Aligarbes nga sa ulog Sumaran, sa maran siyang tauhan. Pilan may edad ni Moron Lynn, Sige, atata sa pangalyo po, pagampo, panugyan na to sa Ginoo ang tanantang gimbuhaton karong adlaw. Ako ay mo kalimot ha, sa di pa tamatos to ang lesson, atong gihangyo si Brother, kapilang, okay, no? Brother Timmy Riubal, Brother Tim, no? Kung pwede, makaato ka sa Labon, ug mga adlaw sa atong mission din ha, Brother Timmy Rival. Okay? Sige, pangalyo po ta. Panugyan na to sa Ginoo tanantang gimbuhaton karong adlaw. Mahal nga langit noon, once again, ni kami gaduol sa mahal nga presensya. Aron nga, o Dios, pagdaig, mapagpasalamat tamo sa nga ibalik nga kanimo. Ikaw nga mao ang tuburan, tanan nga mamayog hingpit nga gasa. Salamat Lord sa privilege nga even mamit na sabnamo kita kami mga kaigsuonan dinhing dapita sa Tagum City sa pagsaulog sa mga mission. Another year of Thanksgiving and mission anniversary.
Pray, Father, i-bless ang among fellowship, apanlabas na sa iyong pulong, amo niyang usahan sa pagpaminaw. I-bless man, Lord, ang mga magbiyahe. Uusap, Ginoo, ang coming Bible seminar na dito sa Manay, Davao Oriental, karong inapos ning bulan. I pray, Lord, nga i-bless niyo kini, o gabi sa pagani ang katawhan nga nag-intend nga mutambong itugot na tani mo, Ginoo. Bless the Lord, I pray, bisa pagani sa kang matarong day nga si Diana Lynn Algarbes, Lord, pangatuigan, hatag mo kaniya, guide mo siya, Ginoo, karunay. Bless man, O Father, bisa pagani, mga nagbalatian na mo nga makaigsunan, pala kong pray, pag-strengthen sa pagtuo in this trying times silang life. Sister Nining, Sister Susan, pagani sa kang brother Kabigas, kang brother Dodi, tugot Lord, brother Dodi makatambong sa panimbahon karon sa tagong, o sa Lord bisan pa kang brother Binlot, kang Helen, o sa kang Rachel, anak ni brother Lingling, Sister Nori. Bless Lord sa Pastor Bagi Sabday, next Sunday, ilang Thanksgiving service o anniversary sa mga church. Sa Malalag, ikaw, Ginoo, magapanalangin ini. Father, aming pasalamat kanimo pagpanugyan sa ngalan ni Kristo nga among ginugpanuluas sa mga among kitugyan. Kiningatanan. Amen and amen. Sige, maison, atatas sa una. Ato sa mga pagmalandong dahil sa pamulong sa itong Ginoos Kristo. Mateo Kapitulo 5. Basta di ay ato dahil pagtimbaya ang Brad Larry Milana din sa Samal, no? Brad Larry, musta man? Ayop nga sa ato nga ang panimbahon din sa Davao, makatambong ka. O ang mataga barakatan, ato dahil pahibalo, alikaro, no? Ang ato ang speaker diya para ugma. Okay, sige. Mateo 5, maigsoon. Kining giingon ba ni Ginoong Hesus Kristo kanindot sa maong gipamulong niya. Ingon niya din sa Mateo 5, versikulo 8, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bulahan daw ang mga may kasing-kasing nga maputli, kay sila makakitaon niya sa Dios. Okay. So, sa may pasabot na, Pastor, blessed are they blessed are the pure in heart, for they shall see God. Actually, may ison ang ipasay sa itong Ginoos Kristo rin ang mga tao nga nakasinatig regeneration pagka-born again, mara gito'y kakita. Kay di man pwede nga ang tao nga di makasinati og pagka-himugso pag-usab, pagkatao pag-usab, na makasul siya sa gingharian sa Dios. Siyempre di siya kita. So, latod nga pagkasulti, ang ipasay sa itong Ginoo sa verse 8, magsoon, need sa tao nga ma-regenerate siya. Kay yung diha pa man maalisdan og bag-ong kasing-kasing, ang usa ka tawo makasinati siya sa kanang pagkakita sa Ginoo later on kung ang iyang kasing-kasing mabago. Mga pastor, mamuna kanya tawan niyo sa John 3 verse 3. So di po na itong Ginoo, except a man be born again, he cannot see. Diba? The kingdom of God. Gawas daw ko ng tao. Iga anak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Ang mga po ni, sa versikulo 8. Klaro mo na, ako sabihin ako basa, ha? Juan 3:3, Verily, verily, Christ said, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sa usap paghiya ang tao higala born again. Ang kasing-kasing sa maong tao ang ison baguhon si Ginoo. Kita na to na
sa kaso ni Lydia sa Acts 16 verse 14. Nga matod pa dito, no? Giablihan sa Dios ang kasing-kasing ni Lydia. Pag yung naggiablihan siguro iya kasing-kasing, bot pasabot nga gibag-os Ginoo ang kinabuhi ni Lydia. Mao na nga bulahan ang mga putlig kasing-kasing kay sila makakita sa Dios. Niya pa'y actually daghaning mga verses diri magsoon. Kaya pa mga bersikulo nga musuportar ani pareha ning giingon din sa nada na pastor, yes, no? Kining giingon ni Ginoong Hesukristo. Apostle Paul, ni Apostle Paul. Iyon niya din sa 1 Timothy chapter 1 verse 5. Now the end of the commandment is charity out of a pure heart. Putli nga kasing-kasing. Hindi man lagi maputli ang kasing-kasing sa tao higalag, dili siya maborn again. Out of a pure heart and of a good conscience and of faith unfeigned. Another one, ingon pa din ni David sa Psalm 24 verse 3. Who shall ascend into the hill of the Lord? Minsan makasaka dito sa bukid si Ginoo. Or who shall stand in His holy place? Verse 24, verse 4, verse 3 man to. Versikulo 4, ang tubag nila. He that hath clean hands, siya nga adunay mahinlo nga mga kamot, and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully. Ana nga need sa tao, aron nga makakita siya sa gingharian sa Dios, makita niya ang Ginoo, kinalan niya nga matahaw pag-usab niya sa atong taod-taod ng pagpaminaw nining regeneration. Di mo na ni mahimo nato, di ni mahimo sa tao higala. Muna nga kanang yun nga paningkamutan nato atong kaluwasan, trabuan nato himo ta good works aron ta makasulod sa langit, di ginamaw makapabag-o sa tao higala walay lain Ginuora, no? Tungod na sa pagka-spiritualidad sa tao, manang need niya nga i-regenerate siya. Ito ang akong gibasa nga bersikulo ba, inline na ning ko verse 8, Matthew 5, so blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ito bang sa Ezekiel 36, ato sa ning balikon pagbasa higala kadali. Ato naman yung tunan ni atong mga nangaging adlaw, no? Pero atong sublion kadali. Ezekiel Kapitulo 36, unya versikulo 20, sugot sa 24. Ang Dios nagapamulong ani ngadto sa katawhan sa Israel. Ingon niya, for I will take you from among the heathen and gather you out of all countries and will bring you into your own land. So, muni ang gisulti si Ginoo sa katawhan sa Israel. Sa dehang, pagkabuyagunon ba? Pero sa gugma si Ginoo sa iyang nasod, kuwaon daw sila niya, gikan sa laing nasod, dalon silang kauguli yung yuta. Then, verse 25, then will I sprinkle clean water upon you. Pagabisbisan ko kamo sa usa ka mahinlo nga tubig, and ye shall be clean. Ay, luminihigala, nga kinitanan, iyan nga trabaho sa Dios. Wala gay parti ang tao dinhi. Wala parti ang tao. O sa imagod mo yung nagkita nga, ang salvation is partnership between God and men. Ay, dili na igala mao. Di good na, ha? Again, verse 25. Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean from all your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. So, by nature ang tao, no? Batong gusto siya magbatog Diyos.
So, sa ingon din sa mga bersikulo, matod pa sa Ginoo, sa buna ko pagbasa, bisbisan ko kamo sa malinis nga tubig. Mga hinlo kamo, gikan sa tanan ninyong kahugawan. Gikan sa tanan ninyong Dios, hinluan ko kamo. That's verse 25. Nira, verse 26. Hatagan ko usab kamo og usa ka bag-ong kasing-kasing. Og ang usa ka bagong espiritu igabutan ko sa sulod ninyo. Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod, og hatagan ko kamo sa usa kasing-kasing nga unod. Kapila gibalik-balik ring word kasing-kasing. Daghan, no? 1, 2, 3, tulo. Katulo, kapat. Verse 27. O gigabutan ko ang akong espiritu sa sulod ninyo. O palakton ko kamo sa akong kabalauran. O kamo magabantay sa akong mga tulumanon. O magatuman kanila. So, mo niyang resulta sa tao nga giborn again sa Ginoo. Pero kung di pa gani siya i-regenerate sa Ginoo, di na. Magbaton yun ang mga Diyos sigala. Ang usa sa mga ilanan sa mga taong gihimugso pag-usab sa Ginoo, kanang naa siya desire, higugmas pulong sa Ginoo sa pagpaminaw ug pagtuman ani. Kay uhawon mo lagi siya sa mabutang espiritual. Sige, mga ison, taon-taon ning ato ang pag-iskot sa gipamulong sa Ginoo sa Mateo 5. Ito sa atong padayong lesson, ito gud ning simbanan sa Ginoo. Pansadi pa din yan ni day question. Ato ning panubago ning mga pangutanan ninyo. Sabi na ning questions during our conference nga wa pa tiwas o tubag. Ato ning panubagon. Pangutana, ang sakop sa iglesia sa Dios kung pakaslan man kaha niya. Apel ba ang piniling katawan sa Old Testament? Sakop sa iglesia sa Dios kung pakaslan man kaha niya. Dili kung kon higala pakaslan gyud. Ikanagong kon pwede dili, pwede rapod. Pero di gyud na mao kay ang Bible gaklaro gyud niya na nga imon niya ang kasal sa kordero ng Mos Kristo gang yang iglesia. Pakaslan gyud. Ang imong pangutan na katubang mga chosen people sa Old Testament, katong mga ngaluwa sa daang tugon. Apil ba to silang pakaslan? Ang sa Bible higala is ang iglesia ra. No, pa may iglesia nga natukod ang Ginoo sa daang tugon. Therefore, ang pakaslan sa Ginoo, ang mga sakop lang sa iglesia sa Ginoo din sa bagong tugon. Sa daang tugon, ang mga signs dito, walay apil. Mahimo silang mga witnesses. Pero I believe na as a special place dito sa kasal. Para gud sa kuan kana gong na ay mga sa kasal bitaw literal kung na ay mga pinasidugang dinapit di man na nimubutang dito sa dito sa kinalayang dapit o likuran nga dapit tubangan gyud na. Pero witness ana bang dili apil sa entourage way labot siya di alam mo tan-aw siya di ba ana man na nga asa mabasa na pastor di sa Revelation ingon din ni sa verse 9 and he says Revelation chapter 19 verse 9 and he says unto me write sulat mo kini pa sa Ginoo dinis kanang kan John the beloved. Blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he says unto me, these are the true sayings of God. So, bulahan daw ang mga dinapit sa kasal sa
kordero sa Dios. Unya kisa man kasulunod. Yara 2 Corinthians chapter 9. Let us see the verse. Ganyan yung matawan nyo na mga isuon. Kaduhang Korinto, niya, Kapitulo 11, not 10, chapter 11, verse 2. I am jealous over you. Sulat ni Paul sa iglesia sa Korinto. I am jealous over you with godly jealousy. For I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Iglesia ni. No, wala ni gadis ni Paul ni bisan kinsa ngato ni sa iglesia sa Ginoo, particularly ang iglesia sa Corinto o sa tanang mga churches. Pagkaron daghang kay ng mga susabag mga pagtulunan ang churches tong Ginoo, pero mabot ang panahon nga mausara na tanan, no, tanang mga kasimbanan sa Ginoo si Kristo, itong Jerusalem Church, Iglesia sa Corinto, pito ka mga churches sa Asia Minor, sa kapanahonan sa Dark Ages, mga churches ng Ginoo atong panahon na, o niya hantod karon. Hawat pastor ka ng mga simbahan nga dili sakop sa atong Ginoo si Kristo, dili iya ni Kristo nga tinukod. Siyempre, alang ag-iapres kasal, di man siya mo'y natukod. Kung na mga nangaluwas na, o naamang yun, mga saksi, mga witnesses lang. Na mo nang privilege kayo na, mamembro ka sa church, o ato nga mga kaisuunan, mga missions na to, nga naigasimbahan dahil wa pamabautismo yun, sure mo sa salvation. Even there's a church, there's a iglesia, taon-taon na mong nagasimbahan, apan wala pa mo mabautismo biblically, follow the Lord in baptism. Sundan niyo ang Ginoo diya sa biblikan hong bautismo. Pero schedule na to ang bautismo na to din sa Davao. Okay? Sige, muna itubag na to nining pangutay doon na to kaysay kapangutanan niyo man po ni butangi og ngalan na sa muna itubag higala ang mga Old Testament saints, dili sila appeal sa kasal pero mahimo silang mga witnesses. Do you think dito ma-appeal sa witness to si John the Baptist, sila si Abraham, si Moses, si David, pero I believe di gito sila appeal sa kasal kay di man sila part sa church. Okay, laing ganito wason sa ato yung mapunta na sa kining another question, asa may gitagaan og dakong otoridad sa pagpangasal? Pastor, pari, o mayor o huwis, kung Biblia ang basihan. Actually, sa kining pagpangasal, iyan yung gihatag ng katungod sa gobyerno. So, kung kayo sa hatagan sa Ginoo og otoridad sa pagpangasal, balidog ito. Mapastor man, o mapari, or mamayor, or judge, basta doon na siya authority gikas gobyerno, wala na magtanaw asa may taga-agda kong otoridad, dili wala na ikuan parihara na ang banbaya mayon nga ay dili man pastor ka kasalan o pari ka kasalan na niya sa huwis raman na si judge ko ano ba yung nagkasal na padunggan gay mo sa judge nga kasal tingali og sa pastor. Hindi palitang kasaba yun kaya ang authority diha wala na magmatter kung nasa sa religious sector or wala, basta na authority kasi gobyerno. Kay ang pagpangasal ang authority na dili na wala nakuha sa simbahan. Una magustuhan basta kasal sa simbahan gyudayon, hindi mapasal kung dili simbahan. Kami ni Malo may kasla simbahan. Gikasal mi dito sa Osaka Resort diya sa Pigkawayan, North Cotabato. Ang uban nasa hotel, ang uban ang kasal diya nasa dapin sa Baybayon. Mula nga pag-abot sa Kusaw Kayong Balod, banuwas po, blessing po dayon, bitaw. So wala na.
Pero ang sagad gyud sa simbahan, no, kay ang pastor normally mohatag og may bitaw, mohatag counsel sa mga kaslunon. Sa tuwa din sagad diha sa mga restaurant or mga hotel, no, dili gyud po simbahan, pero ang mo perma katong dunay authority, na napay pangutana, pwede ba kaslunin dili membro sa church? Sa sunod na po ni ang tagapagtagad sa pangutana nga naman daw apil ni sa pangutana motoy tubag na ko higala wala na magmatter kung kaysa gitagaag kuan authority sa gobyerno. Ang importante natagaan siya, okay? Kaya bisan pag pastor siya or pari siya, mga salgaway authority, invalido na kasal. Manang kamong mga pakasal, pangutan na sa gyud kung wa ba ma-expire ng authority to solemnize marriage sa mo conduct niya na kung itabo di gyud na kasal nga nahitabo, di gyud na balido. Pay katong nainungutan na ano man nga naamanday nganong magwali pa man kita nga may pinili man. Sige ato ni tagapagtagad surgigod wa tay oras sigala. Itugot sa Ginoo sa ato nga mga coming schedules nga mapahibro nato dinhi. Pastor Ray, sorry kay Pastor Pastor Ray Jaris. Bilin ako to akong cellphone, Pastor Ray, pagtawag nimo. Hantod nakalimot lang yun hinuong ko. Magtawag kayo niya ta, Pastor. Na? Dahil makalugar ka sa tambong sa Thanksgiving Stagom. No? Makalugar niya ka, Pastor. Anytime karong buntaga, padong Miss Tagom. Mga, pwede sila, Pastor, mga 8 or 8:30. No? Pwede ka makatawag. Sige, maisun na tayo oras. Igala kung ikaw sa iyong pagpaminaw. Nimusin natin kaluwasan. I may say, come to repentance. And then, wa kay laing saligan. Wa kay laing saligan sa iyong kaluwasan. Sige yung si Kristo ragyod. Siya lang ang buktong makaluwas kanino. Again, repent, believe the gospel. Paminawan nyo mga isonday, ang sa Labinas Laborintal, paminawan nyo ang programa ni Pastor Ray Jaris matag gabi. Hadulog samang takna sa mga istasyon, inyong higalas kahanginan, Andres Atop Jr. o Attorney Lemulatop. Manamilit kami, magayon Diyos, mga panlangin, kanatong tanan. Dagang laban.